Blessed morning everyone. Ngayon po ay September 3, 2025 at ako po ang mabibigay na aking testimony ngayon. At ang word of God na aking napili ay Jeremiah 29:13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Ito po yung napili ko dahil ngayon lang po nung nakaraang Huwebes, may sitwasyon kami na hindi ko inaasahan. Nag-text sa akin yung asawa ko. Nabasa ko po yung text niya at sinabihan ako ni Ate Evelyn, Sister Evelyn, na nag-text, na nag-chat yung asawa mo. Sabi niya, uuwi daw siya dahil nahulog daw siya sa tinitrabahoan niya. So, nagulat po ako, galing po ako ng dagat, nagtatanim kami ng guso. So, hapon na po kami nakauwi no araw na yun. Nagulat po ako dahil yun po yung nabalitaan kong nahulog sa tinatrabahoan niya. So, yun po, yun po. Pag abot po ng 6 p.m. sa gabi, dumating siya. Hindi po niya magalaw yung kamay niya kasi masakit daw. Kasi dito yung niya na ginagamit sa pangkain, sa lahat. Dito po yung napurukan. Hindi niya magalaw dahil ang buto po ay may buto po tayo dito na kaya nating ganyan. Magalaw natin ng maayos na hindi masakit. So ang dito niya ay na-disconnect po yung buto niya. Ang tawag namin sa Bisaya, nalisa ijang bukog. Wa natarong na. Mutong gipahilot na siya dali. Pinahilot ko po siya kasi may manghihilot po kami dito sa mga ganyan. So, pinahilot ko muna siya. At sabi ng manghihilot dito sa amin na sabi niya ay namamaga na po yung dito niya. Namamaga kasi 9 a.m. pa po siya nahulog, tapos 6 p.m. na siya umuwi. So, namamaga na yung dito niya. Tapos, masakit na galaw-galaw. Yun, pinahilot ko po siya at pag nakaraan ng ilang araw, 2 araw, magagalaw-galaw na niya yung buto niya. Tapos sinabihan kami ng kapamilya namin na para mas mabuti na mag-x-ray siya dahil para malaman namin kung may bali ba yung buto niya dahil masakit pa daw sabi niya. Pero magalaw-galaw na po niya yung dito niya, balikat niya, magagalaw-galaw niya, pero sabi niya masakit pa daw. So nag-x-ray kami Merkulis, tapos nakuha namin ang resulta ng Biyernes. Praise God, thank you Lord Jesus sa kabutihan niya na dahil maayos yung resulta ng x-ray niya, walang bali. Tinulungan niya talaga kami dahil yung panahon na yon, fasting ko, prayer, pinagdasal ko na maging maayos yung resulta ng x-ray niya. So yun po, dininig ni Panginoong Hesus ang aking panalangin at tinulungan niya kami sa pamamagitan nyo noon ay ngayon po ay okay na yung pakiramdam ng asawa ko. Hindi na magagalaw na niya yung kamay niya. May inom lang po siya na gamot dahil kumikirot para raw minsan yung balikat niya. Tapos ngayon hindi pa siya nakabalik ng trabaho. Pero napapasalamat pa rin ako dahil kahit ganun ang nangyari, may sitwasyon kami sa buhay, hindi hinayaan ni Panginoong Hesus na maging
mabigat na sitwasyon ang binigay niya sa amin. Kasi kung nabali yung niya, balikat niya, buto niya dito, mas malaki yung problema. So, sitwasyon namin sa buhay na kakaharapin. Kaya napapasalamat ako dahil kasi kahit na ganun ang nangyari, hindi niya hinayaan na hindi niya hinayaan na mabali yung buto. At napapasalamat pa rin ako dahil thank you Lord Jesus sa protection, dahil hindi nabali yung buto niya at ngayon ay okay na siya. Pero umiinom pa siya ng gamot, pero hindi na kagaya ng dati na makikita mo sa mukha niya na nahihirapan siya dahil sa sakit nararamdaman niya sa balikat niya. So, yun po yung testimony ko na wala akong ibang nilalapitan at sinasabihan ng aking mga sitwasyon sa buhay, si Panginoong Hesus lamang at ang aking pamilya. So, yun lang po yung masasabi ko, na kung lalapit tayo kay Panginoong Hesus, hindi niya tayo pababayaan at tutulungan niya tayo upang malagpasan ang ating pagsubok sa buhay. God bless everyone, and Jesus love us.